Amen. Good morning po, mga kapatid. Parang gloomy, ano? Isa pa nga po, good morning, mga kapatid. Ayan, pati mo ngayong katabi ng good morning. Kanina po, pagpasok namin, may isang Celestial Vibe member na, good morning! Diba? Nakaka-good vibes. Diba? Ang ganda na pagbabatian tayo ng isang magandang araw sapagkat ito ang araw na ginawa ng Diyos para sa ating lahat. Amen? It is our choice to rejoice and be glad in it. Amen, mga kapatid? Alright, so mahalaga na tayo po'y masaya ngayong araw na ito sapagkat ang Diyos po ang ating kasama. Amen, mga kapatid? Amen. So how are you today? Today is the third Sunday of the month. Amen po ba? Patapos na naman ang July. Tama po ba, mga kapatid? Kaya dapat we have to prepare, we have to plan, we have to choose which is better para sa ating mga buhay para po lalo nating magamit ito at mapapurihan natin ang Diyos. Amen po ba? Amen. So much of that, let me give you some few reminders. Handa na po ba tayo mag-aral ng salita ng Diyos? Amen. So unang paalala, ano po yon? Please silence your phone. Mahalaga po yon kasi respeto yon sa iyong katabi at respeto rin yon sa salita ng Diyos at sa ating Diyos. Amen, mga kapatid? Thank you so much for not using your phone during the worship service. Also, next, don't forget to get your pen and your notebook. Ayan, may panulat na po ba kayo? Amen. Don't miss your taking down notes kasi po napakahalaga po nito. Biruin po ninyo si Pastor Gani always prepare for the sermon for you to be able to take a picture or write something on your notes. Can you hear amen? Amen. Next po, don't forget to invest and invite. Bring a family or a friend sa ating church. May dala po ba kayo? Yan. Huwag kakalimutan na magdala, no? Para po hindi lang ikaw mapagpala, kundi lahat tayo mapagpala ng salita ng Diyos. Amen? Amen. And finally, don't forget to watch online with our online worship service. Dalawa po ang ating service every Sunday. 8 in the morning po ang simula and every Wednesday. Anong oras po sa Wednesday? 6:00 ng gabi. Alam naman po ng mga uma-attend yan. Sabi sa katabi, umattend ka rin. Yan, magkita-kita po tayo every Wednesday. Amen? Amen. Alright, so it's time to learn. Our theme is still under, ayan po, creating a real Christian community. Gusto ba natin ang ating lugar ay puno ng mga Christians? Amen. So our topic for today, the third part is accepting one another. Sabi nga natin, accepting one another. Amen po ba, mga kapatid? Sapagkat tayo po ngayon ay bumabaybay sa lesson series na merong mga salitang one another. Ano po yung first lesson? Devoted to one another. Yung last week, ano po? Honor one another. At ngayong pangatlong part is what? Accepting one another. Sapagkat tayo po ay hinihikayat ng Diyos to encourage one another, love one another, forgive one another, serve one another, encourage one another, and accept one another. Can you hear amen? Alright, so please take your Bible and turn to Romans chapter 15. We're gonna read through verse 1 hanggang 7. Sabi po rito, tayo po, who are strong ought to bear with the failings of the weak, no? And not to please ourselves. Sa Tagalog, dapat tinitignan mo rin yung mga mahihina, yung mga bagong Christian, yung mga hindi pa mataas ang pananampalataya, at sila'y laging nagkakamali. Hindi para parangalan ang iyong sarili o i-please ang iyong sarili. Dapat hindi lang ikaw ang laging piniplease, i-please mo rin ang iba. Can you hear amen? Verse 2, each of us should please his neighbor for his good and to build him up. No? Kapag ka medyo inaalala mo ang ibang tao, ang iyong kapwa, sila po ay nagkakaroon ng encouragement and they are built up. Amen, mga kapatid. Verse 3, tingnan niyo po, for even Christ did not please himself, but as it is written, ano sabi? The insult of those who insult you have fallen on me. Yung mga insulto na dapat para sa atin, yung mga pang-iinis na dapat para sa atin, saan napunta? Kay Jesus, kay Kristo. Amen po ba?
For everything that was written in the past was written to teach us. Very important. Ang lahat ng isinulat sa Biblia noon in the past ay ano daw po? Written to teach us. Kaya nga tayo nandito sa church, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. So that through endurance and the encouragement of the Scripture, look at that, the Bible, we might have hope, no? Ang mga tao nauubusan ng pag-asa sapagkat hindi sila nakakarinig ng tunay na salita ng Diyos. Can I amen? Buti na lamang tayo, linggo-linggo, every Wednesday. You can watch online if you want to, and if you will. Kaya lagi tayong nakakapakinig ng salita ng Diyos at puno tayo ng pag-asa. Shout amen. Verse 5, may the God who gives endurance, thank you sister sa tubig, may the God who gives endurance and encouragement give you a spirit of unity. Sabi nga natin, unity. Yan, nakakaisa po ba tayo? Amen. Nasabi ni Pastor, umattend tayo ng Wednesday. Nakakaisa po ba tayo? Yan. Kaya magkikita-kita tayo on Wednesday. Amen? Among yourselves as what? As you follow Pastor? No. As you follow Christ Jesus. So that with one heart and one mouth, you may what? Glorify the God and Father and our Lord Jesus Christ. Verse 7, this is our key text. Everybody, next po, sabay-sabay sa nakakabasa at nakakita. Accept one another, then just as Christ accepted you in order to bring praise to God. Amen mga kapatid? At magagawa mo lamang ito kung gagayahin mo ang example na ginawa ni Kristo. Can you hear amen? Amen po ba? Kasi sa ganang atin, mahirap na tumanggap, mahirap na biglang may papapasukin ka na lang sa iyong grupo, no? O kaya sa iyong buhay na hindi mo siya lubos na nakikilala. Pero si Jesus, tinanggap tayo no matter what, no matter our circumstances, ano man ang ating kalagayan, tinanggap niya tayo kasi mahal tayo ng Diyos. Can you hear amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Now, tatanungin ko po kayo, sagutin niyo po ng totoo ha. Tanggap niyo ba ang mga kasama natin sa loob ng church? Amen? Sa church na to particularly. Tanggap po ba ninyo? Yang katabi mo, tignan mo ang iyong katabi. Tanggap mo ba yan? Si brother, tanggap mo ba? Si sister, tanggap mo? Si pastor, tanggap po ba ninyo? And the care leaders. Amen po ba? Kasi pag sinabi mong tanggap mo ang bawat isa sa atin, you accept our flaws, yung ating mga kapalpakan at yung mga pag-uugali natin. Can you hear amen? May perfect ba dito? Taas nga kami ng perfect. Aba, sa totoong tao tayo. At tanggap natin ang ating mga flaws at mga mistakes sapagkat tayong lahat ay nagkakamali at kailangan natin ng isa't isa. Can you hear amen? So today, we are looking at what God has to say about accepting one another. Now, pag sinabi mong accepting one another, pag sinabi mong tanggapin, mapakahirap pong gawin ito. Bakit po? Because of our, ayan nasa board, our differences. Sabi nga natin, differences. Sa Tagalog, ang ating mga pagkakaiba-iba. Tama po ba mga kapatid? First is our personalities. Magkakaiba tayo ng ugali. Merong mga masiyahin. Amen? May mga pikon. Amen? Merong mga matatakutin, may mga mahiyain, may mga iyakin, may mga palabigay, at yung iba masarap kasama. Tama po mga kapatid? Iba-iba tayo. So we have different personalities. Of course, we have different gender. Tama po ba? May babae at mayroong lalaki. Wala pong gitna mga kapatid. Babae at lalaki lamang. Next, we are different in our spiritual growth. Tama po ba mga kapatid? Yung iba palabasan ng Bible, yung iba mahilig magsulat ng Bible verses, yung iba naman po nakaganon lang. Oh, iba-iba tayo. Can you hear amen? Yung iba naman ay palasimba, yung iba ay paladasal, at yung iba naman ay okay na basta maka-attend. Tama po ba mga kapatid? Kasi iba-iba tayo. Walang masama doon. Amen po ba mga kapatid? Amen. Next, we are also different and how we are raised. Ako po ay pinalaki ng aking mga magulang. Both of my parents are elementary teachers. So we are raised with high discipline. Siyempre, alam mo na mga guro, di ba? Gusto nila laging disiplinado ka, maayos ka sa iyong buhay. Amen po ba mga kapatid?
Kaya hindi ko lang alam kung ang iba pa paano pinalaki. Pero iba-iba po tayo ng pagpapalaki. Can you hear amen? At yung iba nga, tumangkad na. Ako hindi pa masyado. So iba-iba talaga ng pagpapalaki. Are you with me, kapatid? Pinapatawal ako lang kayo kasi masyado kayong seryoso. Alright? We also have different conviction and belief or faith. Tama po mga kapatid? Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo na, wag ka nang uminom ng gamot kasi pinagaling ka na ni Kristo. I can tell you that. Hindi ko pwedeng sabihin na, sige, mag-resign ka at maglingkod ka na sa Diyos, gayahin mo ako. No, I can tell you that. But what I can tell you is, follow your faith. Can you hear amen? Obey the Lord. Kasi nakadepende ang iyong pagsunod sa iyong pananampalataya. Tama po mga kapatid? Malam mo naman, pag binigay mo talaga, Lord, umaasa ako, pag binigay ko sa iyo lahat, ibabalik mo ng siksik, liglig at umaapaw. Then so be it. At sabi ng Biblia, it will be done to you according to your faith, not the faith of others. Can you hear amen? Tayo ay narito lamang para magpaalalahanan sa isa't isa. Are you with me mga kapatid? Amen. Iba-iba po tayo ng pananampalataya? Yes. We also have different interests. No? Yung iba po, ang gusto ay puro kantahan lang. Yung iba naman, ang gusto ay puro Bible study lang. Yung iba naman, ang gusto ay kwentuhan lang, etc., etc. We also have different ways in how we communicate. No? Yung iba gusto puro English, yung iba naman gusto puro Tagalog. Amen mga kapatid? Wala pa namang lumalapit sa akin, Pastor, pwede ba puro Tagalog na lang? Pakiusap, mabubulol po ako pag puro Tagalog. Amen mga kapatid? And yet, if we are using the medium of English, tinatagalog naman natin para lahat tayo sabay-sabay na matuto. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. So, ano yan pamilya kasi, inaabot natin ang pangangailangan mula sa pinakabata, nasa gitna at sa pinakamatanda. Amen mga kapatid? Amen. We are different in our weaknesses and strength. Yung iba po ay malakas sa kanyang pananampalataya, yung iba naman po ay mahina, yung iba naman po ay pikon, yung iba naman po ay, sige, okay lang, tatawanan lang niya ang yung pinaggagawa. Because we have different weaknesses and strength. Also, we have different preferences. Can you hear amen? Iba-iba tayo ng preference or gusto. Sa pagpili na lamang po ng mapapangasawa, yung iba ang gusto ay tall, dark, and handsome. Ang iba naman, tall, dark, and happy. Okay na. Yung kapatid, are you with me? Amen. So, iba-iba tayo. Even in the praise and worship, ang gusto ng iba ay maingay. Ang iba naman, ang gusto ay solemn na solemn. At ang iba po ay halos hindi makabasag ng pinggan. Are you with me, mga kapatid? Amen. Finally, we have different values. Sabi nga natin, values. No, iba-iba tayo ng ating mga pinapahalagahan sa buhay, mga prinsipyo sa buhay. Now, if we don't handle our differences, ito po ang magpapahiwalay sa atin. Tama po ba mga kapatid? Kasi ipipilit mo ang sayo, ang isa naman ipipilit niya ang kanya. Then, we start rejecting one another, pushing each other away kasi ayaw mo yung kanyang gusto at yung gusto mo ayaw din naman niya. Can you hear amen? Amen. So, however, God is very clear. No? Napakalinaw po ng sinasabi ng Biblia. According to Romans 15:7, again, isa pa nga po mga kapatid, Romans 15:7, accept one another just as Christ accepted you in order to bring what? Praise to God. Ang linaw, tama mga kapatid? Ang sabi ng Kristo, accept one another. Tanggapin natin ang isa't isa. Now, let's think about this statement today and let's apply some truths to our lives. Handa na po ba kayong mag-aral ng salita ng Diyos? Ihanda nyo na po ang inyong mga panulat. Number 1, applied truths in accepting one another. Ano po yung number 1? Everybody, accepting one another is a command. Sabi nga natin, command. Ito po ay utos. It is not a suggestion by God. Ito po ay utos ng Diyos. At dahil ito ay utos ng Diyos, hindi ng tao, dapat bang sundin? Dapat po bang sundin? Amen. Kasi kahit na mahirap para sa atin na sundin ang Diyos, gagawin pa rin natin sapagkat utos ito ng hari ng mga hari. Can you hear, amen? At ang utos ng hari hindi kailanman dapat
mabali. So, susundin pa rin natin. And accepting one another is a command. Now, God is expecting us to accept one another. Bakit po kaya? Pag nire-reject natin ang ibang tao, ang ating mga kapatid, then hindi natin na ipapadama ang tunay na pagmamahal ng Diyos sa kanila. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? But again, as I said a while ago, mahirap talaga ang tumanggap because we have differences. Can you hear amen? Amen po ba? Pero dahil sa pagkakaiba na yan, natututo tayo to blend and accept one another. Are you with me mga kapatid? Tingnan niyo po ang sabi ng Panginoon. Matthew chapter 5 verse 9. Anong sabi? Blessed. Ano ang Greek word? Everybody. Makarios. Sino po yung mga Makarios? Blessed are the peacemaker. Bakit? For they will be called, sons of God. Anak ka na ng Diyos. Bakit? Pag ikaw ay mapagmahal sa kapayapaan. Hindi ka palaaway. Nakakita na kayo ng Kristiyanong palaaway? Kaya sabi nila, yambang Kristiyano. No? Pero pag ikaw ay peacemaker, peace man, no? Okay na yan. No? Anong tawag sa atin? Anak ng Diyos. We are called sons of God. Amen po ba mga kapatid? So, brothers and sisters, it is a command to you and me, sa ating lahat, to accept one another. Are we clear with that? Amen po mga kapatid? Amen. Next, number 2. Ano po yon? Everybody, accepting one another is what? To receive others with special care. No? Sabihin nga natin, special care. Diba? Kaya nga ang tawag sa ating church, ang ating mga grupo is especially called, care group. Ayan po sa ating gilid. Bakit? Kasi ang gusto nating ipadama sa ating mga kapatid ay care group. Tama po mga kapatid? Pero take note of this. Hindi mo mararanasan ang care na yan kung hindi ka papasok sa isang care group. May care group ka na ba? Sino pong nag-aalaga sa inyo? Meron po mga kapatid? Amen? Yung after ng church natin, halika na sister, dito ka na sa amin. No? Kung may nag-aalaga sa atin, then we can receive special care. And one of the Bible character is a guy named Onesimus. No? Ito po yung sa isang magandang brand na paborito ko sa mga polo. Onesimus. At ang tao na ito, si Onesimus, ay isang slave, isang alipin na tumakbo sa kanyang amo. Ang kanyang amo ay si Philemon. Now, si Philemon po ay kaibigan ni Apostol Pablo. Kilala niyo si Pablo, tama mga kapatid? Siyang sumulat ng halos kalahati ng New Testament. Now, nung tumakbo itong si Onesimus, sinulatan ni Pablo ang kanyang kaibigan at partner na si Philemon. Ganito ang kanyang sabi, Philemon, verse 17, sapagkat isang chapter lang po ito, kaya verse 17 agad. So, if you consider me your partner, dahil tayo naman ay magkaibigan, magkatropa, magkasangga, anong sabi ni Pablo? Welcome him. Sino? Si Onesimus, as you would welcome me. Amen po ba? So, ibinili ni Pablo si Onesimus at ang sabi niya, ituring mo siya. Tanggapin mo siya sa inyong bahay at patirahin mo siya uli kagaya ng pagpapatuloy mo sa akin. Can I hear amen? Sabihin nga natin, welcome. No? Ang Greek word ng salitang welcome ay, next, proslambano. Sabihin nga natin, proslambano. Very good. Natuto tayo ng bagong salita. It means to take or receive into one's home, no? With the collateral idea of what? Kindness. No? Pinatuloy mo na sa iyong bahay at hindi mo lang siya basta pinatuloy, binigyan mo pa siya ng pagkain. Binigyan mo pa siya ng tubig, ng matitirahan. Can you hear amen? Admit as what? To friendship or hospitality. So, meaning, Paul is saying here na, I want you to place the same level of significance dito kay Onesimus, same value na binigay mo sa akin nung ako ay nandyan sa inyo. Can you hear amen? Ibinibilin niya ang kanyang kaibigan na si Onesimus. Sa madaling salita, ituring mo siya na totoong kapatid. Now, tatanungin ko kayo,
Tinuturing nyo ba na kapatid ang inyong mga kapatid sa church? Amen mga kapatid? Yung totoo, habang kumakain ka ng masarap, kumain na kaya sila brother? Kumain na kaya si pastor? No? Kumain na kaya sila sister? Mapadalahan nga. Amen? Kasi you have the proslambano. You welcome them as part of your family or as a good friend. Amen? Amen po ba mga kapatid? Amen. Now, accepting one another is welcoming them into your life. No? Pinapapasok mo sila sa buhay mo kahit na iba pa ang kanilang pinanggalingan. It is placing value, significance, and dignity on the person. Or else, pag hindi mo sila binigyan ng halaga, tingnan nyo po yung katabi, sa kaliwa, sa kanan, yan. May halaga ba siya sa inyo? Sister lang yan. Brother lang yan. Hindi po. May halaga. Kaya nga pag wala yan, no? Maliban sa naniningil ka, no? Wala siya. Concern ka kasi wala siya. Amen po mga kapatid? So you are welcoming them into your life. Hindi mo siya nare-reject, hindi ka naiinis sa kanya. And God said, accept one another. At pag ginawa mo yon, napapaluguran at nag-glorify ang Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Are you with me mga kapatid? Amen. Nakukuha niyo pa ba yung lesson? Okay. Next, number 3. Accepting one another is what? Not ignoring the person's sin. No? Ibig sabihin pa, pastor, ay dahil tanggapin na lang natin silang tanggapin, ay pabayaan na lang natin sila sa kanilang mga maling pag-uugali. Dapat po ba ganon? No. Sabi po dyan, accepting one another is not ignoring the person's sin. Can I hear amen? Pwede mo pa rin siyang i-correct. Pag may mali siyang nagawa, you can address the sin in their life. Can I hear amen? Amen po mga kapatid. Sapagkat minsan may mga pagkakataon na kailangan talaga natin silang kausapin, i-confront para sila po ay mapabuti. Tama po mga kapatid? Pero tayo mga Pilipino, we are so particular, hindi tayo sanay sa confrontation. Tama ba mga kapatid? Yung i-correct mo siya, hayaan mo siya, malalaman din niya yan. Tama po ba mga kapatid? Amen? And yet nakita mo na meron siyang muta. Hayaan mo siya, magsasalamin din yan. Sister, may morning glory ka. Are you with mga kapatid? Amen po mga kapatid? Amen. Kasi gusto mo na itama ang mga pagkakamali niya. Are you with me mga kapatid? Amen. Ibig sabihin, tanggap mo kasi siya eh. At dahil tanggap mo siya, katabi mo, brother, naliligo ka ba? Masakit namang sabihin nyo, no? Brother, ito sabon, no? Itong ginagamit ko, gamitin mo rin. Di ba? So, itinatama mo yung mga mali na ginagawa ng iyong kapatid. Can I hear amen? Sabi ng iba, nasa Bible po ba yan, Pastor? Yes, Matthew 18:15. Ibigay mo sa kanya. If another believer sin against you, what do? Go privately, mag-isa ka lang, and point out the offense. No? I-point out mo, alam mo, dalawa lang tayo dito. Mag-usap tayo. Point out the offense. If the other person listens and confess it, nakinig at nagkonpisal, you have won the person back. Ginary, amen? Pero pag nawala ka sa church, wala man nang dumadalaw sa'yo, ano ba yan? Ba't walang dumadalaw sa akin? Walang nagko-concern sa iyo. Ginary, amen? Amen po ba? Well, of course, huwag nyo nang asahan na nawala kayo ngayong linggo, and next week may sundo ka agad kayo. Amen na kapatid? Marami din kaming ginagawa. And yet, dahil marami tayong ginagawa, gumagawa tayo ng paraan para maabot ang ating mga kapatiran through our care group. Shout amen! Hindi naman kaya ni Pastor lahat puntahan. Tama po mga kapatid? Pag lahat kayo pinuntahan ko sa isa, edi lahat kayo maghahanda ng hapunan. O, di ba? Pagdating ko pa lang sa isang bike, busog na ako. Merienda na lang. Andiyan po ba kayo? Kidding aside, ibig sabihin, pag pinuntahan ko kayong isa-isa, mauubos ang oras ni Pastor sa paggawa ng preaching at pananalangin sa ating gawain. Shout amen. Kaya pagtiyagaan mo, sabihin sa katabi, pagtiyagaan mo na ako. Amen mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Tanggap mo na no? Pag may dumating ditong bagong kapatiran, actually,
tanggap mo na siya at tinatanggap mo na nga kung ano ang meron siya. Now, kapag siya'y tinanggap mo na, pababayaan mo ba? Sabi ng ating pag-aaralan, hindi. Confront the sin. Can you hear amen, mga kapatid? Kasi gusto mo na siya na maging parte ng iyong buhay at ng church na ito. Can you hear amen? Kaya pag may tinanggap tayong tao, okay lang nakausapin mo. Sabi sa katabi, okay lang. Nakausapin mo. Importante yon para mapagsabihan at mapaalalahanan. Amen po mga kapatid? Huwag mong isipin na, pinagsasabihan na naman ako nito. Nire-reject na naman ang aking mga gagawa. No, ikinokorek tayo kasi mahal tayo ng Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Have you heard of the Johari window? Narinig nyo na po ba yan? Johari's window. Amen? Ito po'y gawa noong 1955. Wow, ang tagal na by Loft and Ingham. At ito po'y ginawa, it is a technique designed to help people see themselves better and understand themselves better with their relationship with themselves and with others. No? Ibig sabihin po nito, ang Johari's window ay may nakikita ka na mali sa iyo, may nakikita ka na mali sa iba na hindi nila nakikita at mayroon silang nakikita sa iyo na hindi mo nakikita. Amen po mga kapatid? Tingnan niyo po ito. Yan, yung picture. So, meron pong 4 na quadrant dyan, 4 na boxes. At makikita ninyo, itong unang box, ito yung nakikita ng iba na mali ka at nakikita mo ring mali ka. Tama mga kapatid? Yung nasa taas naman po, yung may mga arrow, ito yung blind spot. Ito yung nakikita ng iba na mali ka, pero ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo makitang mali ka. Can I hear amen? Amen po ba? Now, let me tell you this. Ang pinakamahusay na barbero, hindi niya kayang gupitan ng kanyang sarili. Tama mga kapatid? Ang pinakamahusay na surgeon, hindi niya kayang operahan ang kanyang sariling tiyan. Can I hear amen mga kapatid? Anong ibig sabihin? Kailangan mo ng ibang tao para makita ang iyong pagkakamali. Kailangan mo ang ibang tao para magtulungan tayo sa isa't isa. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Sabihin sa katabi, meron pakinabang ang kapatid mo. Can you hear amen? Amen po ba? Akala mo lang wala. Atin lang na atin yan. No? Sooner or later, may pakinabang po yan sa atin. Can you hear amen? Even yung mga bata nga, pag malungkot na malungkot ka, nag-special number, nilapitan ka, God is good all the time. Tapos umilas ka agad. Oh. naalala mo na God is good all the time. Are you with me mga kapatid? Galatians 6:1. Sabi rito, dear brothers and sisters, if another believer is overcome by some sin, no? Siya po'y nalango sa bisyo, nag-addict, mayroong sexual immorality, mayroong masasamang ugali, they have been overcome by the sin. You who are godly should what? Gently and humbly help that person back on the right path. Malinaw po ba mga kapatid? Ikaw na makadiyos, ikaw na mataas ang pananampalataya, ikaw na banal ikaw ay tumulong sa kanya para maibalik siya sa church. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? Bakit? Kasi they have been overcome by sin. Hindi nila nakayanan na tigilan ang kanilang mga masamang bisyo. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? It is not the time of rejection. Ayan ka na naman. Huh? It is not the time of ridicule or humiliation. Pinapahiya natin, nandito ka na naman. Ha? Mamaya, wala ka na naman yan. No? Hindi ganun. Dapat iparamdam natin ang gentle and humble na pagtulong. Can I hear amen? Take note of the word gently. Sabi nga natin, gently. Pag may nadapa, di ba, tinatayo mo ba kagad? Hindi pa eh. Hindi pa. Lapitan mo muna. Ano nangyari? Nahuli mo ba? Di ba? Pinatawa mo muna. Tumatawa na, hindi ko nahuli. Ngayon, gently, itayo mo siya. Halika, tulungan kita. Can I hear amen? Sapagkat minsan, pag tumulong ka na, napapasama ka ba? Naranasan nyo na yung mga kapatid? Namin nadapa, tinutulungan mo sa, huwag mo akong ngawakan. No? Can I hear amen? Alamin mo ang kanyang sitwasyon. Makialam ka sa kanyang buhay. Can I hear amen? 1 Thessalonians 5:14, look at this. It says, brothers and sisters, mga Christian, we urge you to what? Warn those who are
lazy. Encourage those who are timid. Take tender care of those who are weak. What else? Be patient with everyone. No? Sabi po rito, warn. Sabi nga natin, warn. Sabi pa, lazy. Sabi nga natin, lazy. No? Hindi ito yung tamad lang. No? Hindi po. Ang ibig sabihin ng lazy in Greek is ataktos. Ataktos. It means irregular, insubordinate, religiously, unruly, or undisciplined. Sa Tagalog, mahirap pasunurin, irregular, umattend, lulubog, lilitaw, at ayaw sumunod kay Kristo. Are you with me, mga kapatid? Sila yung mga Christian na, sige, dahil masaya dyan sa church nyo, sasama ako. Pero nung nandito na, hindi na bumalik. Amen, mga kapatid? Yung iba naman po ay na-curious lang, mukhang magandang yung grupo, sumama, nagpabautismo, and yet after na mga bagay na yon, hindi rin naman sumama at nagpatuloy. Are you with me? Ang tawag doon ay ataktos or lazy. Ibig sabihin, tinamad sila na ipagpatuloy ang kanilang pananampalataya. Are you with me, mga kapatid? Amen. At ang sabi po, anong gagawin natin? Warn them. Ano pa? Take tender care. Dapat care bear ka, no? Be patient, no? Maging mapagpasensya tayo sa kanila. Amen po, mga kapatid? Ang salitang warn in Greek is noteteo. Sabi nga natin, noteteo. Very good. To caution or reprove gently. Ayan na naman yung word. Gently. Dahan. What else? Exhort or encourage. Now, tatanungin ko kayo. Pag merong kapatid na may problema, ano ang pinakamabisang paraan para siya ay mabuhayan ng loob? Anong pananalita? Salita mo lang ba o salita ng Diyos? O payo ng ibang tao? Amen, mga kapatid? Salita ng Diyos. Kaya nga po meron tayong tinatawag na exhortation. Ini-encourage mo ang mga kapatid gamit ang salita ng Diyos. Kaya dapat marami kang baon na verses. Tanong, marami ka bang baon na verses? Sa lahat ng mga verse na binato ko kanina, ilan ang nasulat mo? Isa? Dalawa? Wala pa, pastor. Pakiulit. Are you with me, mga kapatid? And yet, if you get all those verses, magagamit mo ito para mapapalahanan ang iyong kapatid. Can I hear amen? Amen po, mga kapatid. Ang ibig sabihin pa ng warn means to come alongside, and it came up with the idea of providing help. Hindi yung itchinat mo lang, kaya mo yan, sister, bahala ka na sa buhay mo. Hindi. Pag sinabing warn, noteteo, ikaw ay nasa tabi niya, inaalalayan mo siya, at tinutulungan mo siya, ginagawa mo ng paraan para makabangon siyang muli. Amen? Amen po, mga kapatid? Now, bakit kailangan tulungan ang mga nadadapa? Bakit po kaya? Sabihin sa akin, bakit? Sapagkat ito ay harmful sa kanila. Tama, mga kapatid? Nadapa. Kasi dito na ako nadapa, dito na ako maglulublob. Masama para sa kanila at masama din para sa ating lahat. Kasi nadapa siya, ayaw tumayo. Nung dumaan ka, nadapa ka rin, natisod ka. Ayun, mga kapatid? Nagkabalumbon-balumbon na kayo. So you need to help and warn one another because it is harmful. Sabihin sa katabi, harmful. Kaya magtulungan tayo. Can I amen? Whenever it's necessary. Now, hindi naman laging ikaw ay tutulong. When it's necessary, confront them and help them as much as possible. Can I hear amen? Are you learning so far? Amen. Next, number 4. Ano po yun? Basahin natin ng malakas. Everybody, accept one another is based on how Christ accepted you. Sa Tagalog, ang pagtanggap sa iba ay base. Saan? Base saan? Sa pagtanggap ni Kristo, saan? Sa atin. Tama po ba, mga kapatid? Tinanggap ba tayo ni Kristo? Katanggap-tanggap ba tayo? Dati. Hello? Romans 15 verse 7, look at this. Accept one another then just as what? Christ accepted you in order to bring praise to God. Now, look at this. Ito na po ang pinakamalalim na dahilan kung bakit dapat tanggapin mo ang ibang tao. Can I hear amen? Amen po ba? Pag naunawaan mo ito, magiging madali na lang sa iyo ang pagtanggap sa iba. Bakit mo siya tatanggapin? Anong sabi ng verse? Kasi tinanggap ka ni Kristo.
Katanggap-tanggap ba tayo dati? Yung buhay natin, palamura, puro bulaklak na anong salita, puro masamang bisyo, and yet, from glory to glory, unti-unti, binabago tayo ng Diyos bawat araw. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos. Sabi ko nga sa mga Bible study ko, kung dati magmura 100, ngayon 3 na lang para sa makukulit na kapitbahay. Meron bang nabago? Yung 97 na wala. Can I hear amen? Amen po ba? Kaya wag mong sabing walang nabago sa akin. Marami nang nabago sa akin. At unti-unti pa akong binabago ng Diyos. Are you with me, kapatid? Amen. Now, there are at least 4 characteristics of Christ accepting you. Mabilis lamang po ito. Bakit ka tinanggap ni Kristo at papaano ka tinanggap ni Kristo? Letter A. Everybody. Jesus accepted you with what? Joy. Tinanggap ka ni Kristo na may buong kagalakan. Can I hear amen? Amen po ba, mga kapatid? Kasi kung tayo lang titingin sa, ayan na naman siya, si brother, ayan na naman si sister, mas malulungkot ka kagad eh. Pero si Jesus, tinanggap tayo ng buong saya. Luke 15 verse 3 to 7. If a man has 100 sheep and one of them gets lost, what will he do? No? Merong isang pastol na 100 ang tupa na wala ang isa. Ano ang kanyang gagawin? Won't he leave the 99 others in the wilderness and go to search for the one that is lost until he finds it? Nagtanong si Jesus, iiwanan ba niya yung 99 para hanapin yung iisa? Isipin ninyo, pag meron kayong 100 na tupa na wala ang isa, iiwanan niyo ba yung 99 para mahanap yung isa? Yung totoo. Amen, mga kapatid? Parang hindi. 99 to, isa. Hello? Andiyan po ba yung kapatid? And when he has found it, he will joyfully carry it home on his shoulder. When he arrives, he will call all his friends and neighbor, saying, rejoice, magsaya tayo with me because I have found my lost sheep. Yun ang kanyang ginawa. Iniwan niyang 99, hinanap niya ang nag-iisa. In the same way, look at this. There is more joy in heaven over one lost sinner who repents and returns to God than over 99 who are righteous and haven't strayed away. Can I hear amen? Now, isipin ng marami, Lord, it doesn't make sense na iiwanan ko yung 99 para sa nag-iisa. Hindi ko gagawin yon. Pero, this is what the reality is. Marirealize mo na may sense ang ginawa ni Kristo kung yung nag-iisang nawawala na yon ay ikaw. Ayun ang kapatid? Amen po mga kapatid? And yet, iniwanan ng Diyos ang langit, iniwanan niya ang lahat ng mayroon siya para ikaw at ako ay hanapin niya. Ibig sabihin nun, mas mahal ng Diyos ang lahat ng nanunumbalik sa Kanya at bumabalik sa Kanyang presensya. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Kaya huwag tayong mag-aatubili na magdala dito sa church. Amen po mga kapatid? Kayo, malalago na kayo eh. Pero mas masaya ang Diyos. There is more rejoicing in heaven pag may bagong kaluluwa. Kaya sabihin sa katabi, magdala ka. Magdadala rin ako. Can you hear amen? Amen po ba? Kasi tinanggap tayo ng Diyos. Now, nag-effort si Lord. Tama po ba? Mag-effort din tayo para makapagdala ng kaluluwa. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Next, letter B. What is that? Jesus accepted you in spite of your sin. May kasalanan ba tayo? Tayo dating rebellious. Tayo hindi pala simba. Tayo ay masama ang buhay natin, ang ating bibig, ang ating gawe. We are so disobedient, yet He loved you while you were ignoring Jesus. At then, lagi kang inaaya sa church, tsaka na, no? Lagi kang inaaya, dinadaanan sa mo, pag may time, tsaka na. Pero, mahal na mahal ka ng Diyos. One of my favorite verse is this, Romans chapter 5, verse 8. Verse 8. Romans 5:8 put it this way, God showed His what? Great love for us by sending Christ to die for us. Kailan? While we were still sinners. Can I hear amen? Alam nyo bakit ginawa ng Lord yon? Great love. Sabi nga natin, great love.
Ito yung pinakamatinding love eh. Great love. Kaya ipinadala niya yung pinakamahalaga sa langit, ang kanyang bugtong na anak, kaisa-isang anak, para ikaw at ako ay mabigyan ng buhay sa langit. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Now, that is true acceptance. Walang ifs, walang buts. Sige, magpakabait ka, tatanggapin kita, walang ganon. Tinanggap tayo ng Diyos no matter what. Can I hear amen? Amen. Sabi pa ni Apostol Pablo sa batang pastor na si Timoteo, 1 Timothy 1:15. He puts it this way. This is a trustworthy saying, and everyone should accept it. Christ, Jesus, came into the world to what? To save the sinners. And I am the worst of them all. No? Sabi ni Pablo, umamin si Pablo. Kayo ba aamin kayo makasalanan? Kayo ba'y aamin na masama ang inyong buhay dati? Sabi ni Pablo, I am the worst of them all. No? Siya ay nakapatay ng maraming mga Kristiyano. Kayo ba'y nakapatay na? Hindi pa. Siya ang pinakamasama kung tutuusin, sabi niya. And yet, binigyan siya ng Diyos ng pagkakataon para tanggapin ang kanyang kasalanan. Can you amen? At anong ginawa niya? Isinukli ba niya ay pagiging abusado at aburido? Hindi po. Si Pablo, ibinigay niya ang kanyang buhay. At ang sabi niya, for me to live is Christ and to die is gain. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me, mga kapatid? Pag tinanggap ka ng Diyos, maglingkod ka sa Kanya. Amen? Amen. Next, letter C. Nakakasunod po ba tayo? Okay, letter C. Jesus accepted you impartially. Sabi nga natin, impartially. Thank you sa mga nagtitake ng picture. That's a very good sign of being a very good student. Impartially, ang ibig sabihin ay walang favoritism. Tama mga kapatid? Fairly, independently, tinanggap ka ng Diyos. No? Tinanggap ka niya. Hindi niya sinabing, pag lagi ka nang nagsisimba, wala kang absent ng July, tatanggapin kita. Hindi po niya sinabi yon. Amen mga kapatid? Tinanggap ka niya kahit na ang iyong attendance ay parang bungi-bungi ng ngipin. Are you with me, kapatid? One seat apart, eka nga. Are you with me? Bakit? Because God accepted us impartially. John 6:37, sabi niya, anyone who is thirsty may come to me. Anyone who believes in me may come and drink. No? Sabi nga natin, anyone. Ito po ba'y may pagtatangi? Wala eh. Kahit sino, anyone na naniniwala, anyone na nauuhaw, pwedeng lumapit kay Kristo. Now, Jesus is the living water. Alam natin yan. And He is talking about salvation. So, notice the word anyone. Impartial. Kahit sino may karapatan na maligtas. Basta tanggapin niya lang si Kristo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Kaya sabi na iba, kriminal yan eh, masama ang buhay niya. No. Kahit sino, basta buhay na kayang baguhin ng Diyos, Kanya itong babaguhin para sa Kanyang kapurihan. Shout amen. Romans 2 verse 11. Everybody, for God does not show what? Favoritism. Amen po ba mga kapatid? Hindi nagtatangi ang Diyos. God accepted you, God accepted me, and anyone who comes to Him, tinatanggap pa rin ng Diyos na buhay. Shout amen. Amen. Next, letter D. Panghuli, sa number 4 pointer. Jesus accepted you to ano? God's glory. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Brothers and sisters, get this in your spirit. Tingin po kayo sa akin. Pakibasa po yung nasa board. Next po. Anyone? Next. When you accept, everybody, when you accept others in the name of Christ, you are what? Bringing glory to God. Isaksak nyo po yan sa inyong mga spirito. Kapag may tinanggap ka na ibang tao para kay Kristo, nagbibigay ka ng papuri at gloria sa ating Diyos na buhay. Can I hear amen? Amen po ba? Now, sabi ng iba, wala akong maibigay sa inyo, Lord. Ni pera, ni bagay. Wala po akong maibigay. Brothers and sisters, this is one thing. If you accept one another or others in Christ,
you can bring glory to God. Can you hear amen? Amen po ba? Kasi hindi mo naman kailangan na talagang ibigay ang lahat ng mga bagay na meron ka sapagkat ang kailangan ng Diyos ay ikaw mismo at ang iyong pagtanggap sa ibang tao. Shout amen. Amen. Listen to this. Ephesians 3:20 to 21. Sabi sa New Century Version, with God's power, ano po yan? The Holy Spirit working in us. Anong sabi? Everybody, God can do much. Maraming magagawa ang Diyos. Much more than anything we could ask or imagine. Now, ano yung mga magagawa ng Diyos kapag nasa atin ang banal na Espiritu? Kasama na po dyan yung kaya mong tanggapin ang hindi ka tanggap-tanggap. Amen mga kapatid? Tanggapin mo ang mga hindi kaibig-ibig. Now, in reality, struggle talaga pagka hindi mo kasundo ang isang tao. Amen? Amen po mga kapatid? Madali bang tanggapin ang ibang tao? Yung kanilang mga pagkakamali ba ay madali natin na matanggap? Hindi po. Pero ang totoo, nagagawa natin na tanggapin sila, tulungan sila sapagkat narito sa buhay natin ang banal na Espiritu. Amen? Amen. Kapag tinulungan tayo ng Holy Spirit, what is the result? Verse 21, to Him, kay God, be glory in the church and in Christ Jesus for all time, forever and ever. Amen. Mangyari nawa. Amen po ba mga kapatid? Pag tinanggap natin ang ibang tao, napapapurihan natin ang Diyos sa ating samahan, sa ating church, at sa pangalan ng Panginoong Hesus. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Now, isipin mo ito. When Jesus accepted you, nung tinanggap ka ni Kristo, hindi ganyan kaganda ang buhay mo. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Sinong aamin? Hindi ganito kaayos ang buhay ko dati. Amen mga kapatid? Hindi ganyan kaayos ang buhay mo. Dati hindi ka nga nagsusuklay. Dati ay hindi ka nagtututbrush. Pero ngayon, bis na bis ka pa. Can you hear amen? Umayos ang iyong buhay. Dati wala kang alam na verse sa Bible. Amen mga kapatid? Dati hindi ka naniniwala na may langit. At doon sa langit, di ka naniniwala ng maraming ginto na pinaghihirapan mo dito sa lupa. Can you hear amen? Hindi ka marunong mag-pray dati. Sino sa inyo hindi marunong mag-pray dati? No? Mag-pray ka ng 5 ganito, 10 ganyan. Sabi, Lord, ano na? Pero nung natuto ka ng a different kind of prayer, dahil umaten ka ng midweek, pumalakpak nga po ang mga gumraduate na umaten ng a different kind of prayer. Amen mga kapatid? Nalaman mo na ang tamang panalangin sa Diyos. Amen mga kapatid? Amen. Dati puro kabisyo, puro baraha, puro toma, sugal, kasalanan, and yet, nung dumating si Kristo, tinanggap niya ang iyong mga kasalanan. Anong sabi? Burado na ang lahat ng pagkakamali mo. Sabi sa katabi, burado na. Naintindihan niyo po ba yung burado na, mga kapatid? Pag sinabing burado na, nandun pa ba? Wala na. Basahin natin. Hebrews chapter 8, verse 12. For I will forgive their wickedness, kasalanan. And look at the next line. I will remember their sins no more. Sabi sa katabi, no more. Sabi sa Good News Bible, I will forgive their sins and will no longer remember their wrongs. Sa Tagalog, na-amnesia si Lord, hindi ko na maalala. May kasalanan ka? Wala na. Burado na. Hindi ko maalala. Can you hear amen? Can you hear amen? Now, ang Diyos ba'y makakalimutin? Hindi. Pero dahil mahal na mahal ka niya, pinipilit niya na kalimutan na ang lahat ng pagkakamali mo. Bigyan ka ng pagkakataon, tanggapin ka para magbagong buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. With all the mess in your life, Lord, alam ko naman, palpak ako, hindi ako katanggap-tanggap, marami akong mali, pero salamat sapagkat tinanggap mo ako. Can you hear amen? Kaya sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Sabi ng verse, Romans 15:7 again, sa God's Word version, napakaganda. Therefore, everybody, accept each other in the same way that Christ accepted you. He did this, what? To bring glory to God. No? Tinanggap tayo ni Kristo kasi hindi siya ang napaparangalan. Ang napaparangalan ay ang Diyos na buhay. Are you listening, brothers and sisters? And this bring us to the last observation or pointer, number 5. Ano po yon?
accepting one another, panghuli na po ito, is for the purpose. What is the purpose? For glorifying God. Amen po mga kapatid? Malinaw po ba yun sa atin? Kaya mo tinatanggap ang kamalian ng iba kasi pag ginawa mo yon, napaparangalan ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Nagre-reflect kasi si Lord sa ating mga buhay. Romans 15 verse 7, again, sa NLT, second edition, napakaganda po ng salin. Therefore, accept each other just as Christ has accepted you, so that God, look at this, God will be given glory. Amen mga kapatid? Tinanggap ka ni Kristo. Bakit? Look at the word so that. Ito yung resulta. God will be given glory. Amen mga kapatid? Amen po ba? Parang tinatamad kayo sumagot. Amen po ba? Amen. Sa tuwing ginagaya natin, ginagawa natin si Lord, ginagaya natin ang ginawa ni Lord, we become His representatives. Can you hear amen? Tayo yung, yung representative ng Diyos. At dahil tinanggap mo ang kapatid, kahit hindi siya kaibig-ibig, people undeserving, na ipapakita natin ang pagmamahal ng Diyos at pagtanggap ng Diyos sa kanila. Can you hear amen? Kaya sabi nila, sige, dyan ako mag-church kasi masaya pala dyan sa inyo. Tanggap ako. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Take note of this. Kapag tinanggap mo ang ibang tao, hindi ikaw ang dapat parangalan. Sino ang dapat parangalan? Ang Diyos. Glory to God. Hindi po glory to me. Kaya sabi na ba, ang galing mo naman, natanggap mo siya. Glory to you. Glory to God. Can you hear amen? Hindi glory to me. Amen po mga kapatid? So we should remember the word Soli Deo Gloria. Sabi nga natin, Soli Deo Gloria. It is a Latin word na ang ibig sabihin ay nasa baba. Glory to God. Hindi lang basta parangalan mo ang Diyos, papurihan mo ang Diyos, ano daw? Glory to God alone. Can you hear amen? Amen po ba? Sabi sa katabi, huwag kang magtitira. Ibalik mo ang lahat ng papuri sa ating Diyos na buhay. Glory to God alone. Can you hear amen? Kasi yung iba nagtitira para sa Kanya. Masarap din palang pakiramdam na ikaw ay pinaparangalan. Are you with me mga kapatid? Dapat ang papuri ay para lamang sa Diyos sapagkat Siya ang lahat ng gumawa ng mabuting bagay sa ating buhay. Shout amen. Sabi dyan, palapakan natin ng Diyos. It encourages all Christian to seek God's glory above all else and to align our actions and values accordingly. No? Kaya ka naging Christian Kasi pinaparangalan mo na ang Diyos sa iyong buhay. Amen mga kapatid? Or kung ang buhay may the same as usual, brothers and sisters, baka nga hindi mo pa tunay natanggap si Kristo. Are you with me mga kapatid? Now, kung feeling mo hindi ka tanggap ng ibang tao, o kaya may mga grupo na nire-reject ka, so natitisod ka, nalalaglag ang iyong bunga, now parang ayaw mo na tuloy maging Christian, brothers and sisters, tanggap ka ng Diyos. Amen mga kapatid? Gusto ka ng Diyos sa church na ito. Can you hear amen? Amen po ba? Gusto kang maging kaibigan ng Diyos. Can you hear amen? Yung iba, ayaw ka, okay lang. Bastang malaga, you are a friend of God. Can you hear amen? At ito'y nangyayari lamang the moment that you got born again. Kasi ang iyong spirito, konektado na sa Diyos, wala ka nang pakialam sa kanilang sinasabi, lagi ka nagpapatuloy, lumalago ka sa iyong pananampalataya, at ngayon ay naglilingkod ka na para sa kapurihan ng Diyos. Shout amen! Palapakan natin ng Diyos na buhay. Now, kung medyo nahihirapan ka sa lesson na ito, after this lesson, patapos na po ako, may huddle mamaya. May mga care group po tayo. Make it sincere, brothers and sisters. Get into a care group. Sino sa inyong may care group na? Taas ang kamay. Taas mo ang kamay. Yan, thank you. Yung mga wala pa, taas ang kamay. Yan. So kayo po, sumama kayo sa mga grupo and they will pray for you, they will encourage you, at ipapaliwanag nila ang mga napag-aaralan natin mamaya sa huddle. Shout amen. May natutunan po ba kayo? Sige, palapakan natin ang Diyos na buhay. So next, to be continued, let's have a quick recap sa ating natutunan. May natutunan po ba kayo?
Okay, so alamin natin ulit. Applied truths na accepting one another. Upo ng maayos. Number 1, accepting one another is what? A command. Number 2, accepting one another is to receive others with special care. Number 3, accepting one another is not ignoring the person's sin. At merong number 4, accepting one another is based on how Christ accepted you. May 4 po tayo dyan. Accepting Christ, four characteristic of Christ accepting you. A, Jesus accepted you with joy. B, Jesus accepted you in spite of your sin. Makasalanan tayo. C, Jesus accepted you impartially. Patas lahat. D, Jesus accepted you to God's glory. And finally, ang panglima, ano po yon? Accepting one another is what? For the purpose of glorifying God. Tumayo nga po tayong lahat at bigyan natin ng papuri ang Diyos. Palapakan natin ang ating Panginoon sapagkat pag pinaparangalan natin ang Diyos, nalulugod siya sa ating mga buhay. Can you hear amen? Amen. So what is our Macarius challenge, everybody? Accept one another all for God's glory. Can you hear amen? Tinatanggap natin ang isa't isa kahit na minsan nasasaktan tayo, tama? Minsan hindi natin tanggap yung kamalian ng ating kapatid o ng ating leaders. Pero ginagawa natin ito. Bakit? Because accepting one another brings glory to God. All for Him alone. You know, amen? Hindi tayong mapaparangalan. Kasi kung saganang atin, hindi natin tanggap ang ating mga kapatid. Pero salamat, narito ang banal na spirito. We can accept one another. All for God's glory. Can you amen? Amen. Gusto mo ba nating tanggapin ang ating mga kapatid ng totoo? Ginagawa mo ito para mapasaya natin ang Diyos. Amen? So let's pray. Father God, we thank you for this morning, for giving us this wonderful lesson. Simple yet concise. Alam namin, Panginoon, na meron kang nais na ituro sa amin, sa aming kalagitnaan. Lord, sorry for our indifferences. Ang aming mga pagkakaiba-iba ay nagbabadya ng division, ng hindi pagkakaunawaan. And yet, thank you for you have cemented our faith by reminding us to accept one another in spite of everything that we have done and what others have done in our lives. Panginoon, salamat po sapagkat hindi kami titingin sa aming kapwa, pagkos titingin kami sa iyo na tumanggap sa amin, Panginoon. It is very hard for us to do this, pero salamat sapagkat nagbigay ka ng posibilidad na ito'y pwedeng mangyari sapagkat nagawa mo ito sa amin. Iniwan mo ang 99, hinanap mo ang nag-iisa. Ako yun, Panginoon. Ang aming mga sarili, binigyan mo ng importansya, binigyan mo ng value, at binigyan mo ng halaga. Kaya naman, Panginoon, ang buhay na ito ay gamitin mo para sa iyong kapurihan. Lord, let us be an instrument of accepting one another para mabigyan ka namin ng kapurihan, O Diyos. Salamat po, Ama. Salamat sa iyong banal na Espiritu that always guide us, talk to us, and strengthen us, and give us the purpose of being a Christian. Salamat po, Ama, at maingat tayong binabalik sa inyo ang lahat ng papuri, pasasalamat, at pagsamba, at lahat ng pinagpala ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen. Amen. Palapakan po natin ang Diyos. Ano po ang ating Macarius Challenge, everybody? Accept one another all for God's glory. To God be the glory. Palapakan po natin ang Panginoon. Are you blessed? Super blessed. So let's bless the Lord sa ating pong mga pagbibigay.